very confident na buong suporta ng Waray sa alyansa para sa bawat Pilipinas? Oo naman. Oo. Ang mga Waray naman tumutulong. Ito nga lang, namumroblema ako. Medyo nabigla ako sa pangyayari na inaresto si Presidente Duterte. At hindi ako maniwala eh. Medyo nayanig ako masyado. Kawawa naman si Presidente Duterte. So what is your reaction from that pagka-arresto? As a friend. As a friend? Well, ang akin kasi, hindi na tayo natuto. Gulo lang ang dulot nito. Hindi na tayo natuto. Etong paulit-ulit ay pakinabang sa mga naghihirap sa bayan, ang bangayan ng politika. Parang naging siklo na tayo na ganito. Gumanda ba ang buhay natin dahil sa pamumulitika? Umasenso ba ang ating bansa? Hindi na tayo natuto. So, sa lahat ng nakakahiyang yugto sa ating politika, gantihan ng gantihan, awayan ng awayan, yumaman ba? Nabusog ba? Sumaya ba ang taong bayan? Yun na lamang ang tanong ko. Awang-awa talaga ako. Naawa ako sa tatay ko noong 1986. Naawa din ako sa mga sunod-sunod na pangulo, kay ERAP, kay GMA. Gulo lang ang dulot nito. Hindi na tayo natuto. Paulit-ulit na lang tayo. May plano ka nung bisitahin si President? Tignan natin kasi mukhang wala namang pinapapasok. Ang akin lang emotionally. Talagang awang-awa ako sobra. Anong initial reaction mo? Did you cry? Sorry? Naiyak ka ba? Well, nagulat ako. Nandun ako papunta ako sa Palumpo na nabalitaan ko na hininto. Oo. Awang-awa nga ako. Paano niyo po nalaman mo? Kasi matanda na, di ba? Parang sa tatay ko, nung nangyari, ganun din. Nakakaawa din. May nag-inform sa'yo or through text? Text. Oo. Mga news. Kayo, mga media. Anong panawagan mo naman sa Malacanang? Wala pa siguro. Ma'am, ano na yung masasabi mo na walang actual na warrant of arrest na isunod? Di pa ako makapag-comment, di pa ako nauwi sa Manila para malaman ng facts. Ang akin lang talagang di ako makapaniwala at awang-awa talaga ako. At parang nagre-replay sa utak ko yun nangyari sa ibang pangulo. Pero sabi, war against crime daw yung related. Hindi ko alam. Yun lang nabasa natin. Gusto ko makita. Yung warrant of arrest. Meron pinadala sa akin pero hindi ko alam kung authentic o hindi. Ano? Pinawarrant? Si Ring, I don't know. I'm not sure if it's real. Alam mo naman mga fake news ngayon. So ayoko mag-comment until such time as I'm able to be updated on the actual situation. In the meantime, awa talaga ako. Sa survey ay lumalabas na nandun na mga news na top 12. May mga survey niya, wala pang pangalan ninyo. May mga strategy po yung gano'n. Hindi ko alam. Hindi ko alam at medyo ngayon ako nakarating kasi 12 ako nakapos sa bahay. Eh kahit na nakita natin na may pasok, may trabaho, ako hindi ako alis dito hanggang hindi nawawala si Pangulo Marcos sa pwesto. Tanong ka.
signal. Ikot-ikot. Naka-block yung Pampanga po. Sa Angeles, sa Clark Angeles po. Pampanga. Ano po, 27 years old na po ako. Pero dyan si 27 years old. Talagang buong pamilya ko, solid Duterte. Kaya po nung nalaman natin na si President Duterte inaresto ng alas 10 na umaga, talagang after ko ng trabaho, wala pa nga akong tulog eh. After ko mag-work kasi PPO po ako, nagpunta ako ng tarpaulin agad-agad, tapos talagang dumiretso na ako dito. Medyo malayo, kaya ngayon lang kami nakarating. Kasi hindi po tama yung ginagawa ng administrasyon na to. Marami pa pong darating. Actually, nauna lang po ako eh. Marami pa pong darating. May mga taga-church pa kaming darating, na mga kasama, may mga kaibigan pa kami na pupunta rito. Nauna lang ako kasi gusto ko rin alamin kung saan yung mismong lugar. Tsaka, actually, dapat pupunta nga kami sa EDSA eh. Pero nalaman namin na dito pala. So, parating na rin sila. Ayun. Maliban sa isang supporter, bakit yung ginagawa yung ganito? Kasi una sa lahat, nakinabang po ako bilang kabataan. 18 years old pa lang po ako, nag-aral na ako ng college. Naranasan ko po yung libreng tuition fee ni Tatay Tico. Tapos may kaibigan din po ako na drug user na hindi naman po siya namatay. Okay naman po siya. Maayos po yung kalagayan. Kasi isa sa mga subuko, nag-rehabilitate. Pero para sa akin, kahit na ano man yung nangyari ng war on drugs, hindi tama yung ginagawa nila. Lalo pa yung administrasyon na sinuportahan natin, binoto natin, tas walang mga utang na loob. Hindi po natin papalampasin yun. Kaya kahit na makita kahit saan yung mukha natin, yung pangalan natin, wala akong pakialam. Ang mahalaga, kailangan maprotektahan natin si Tatay Tico. Ayun po. Kaya, at hindi rin tayo alis dito hanggat hindi nakakalaya si Tatay Tico. Ako, nagpaalam na ako sa supervisor ko. Actually, sinabi ko na tatapusin ko yung protesta na to hanggang sa makalaya si Tatay Tico. Ayun. So, anong masasabi mo sa biglaang pag-aresto kay former President? Balanado po yan ni Bongbong Marcos. Balanado yan. Kaya kasi may issue sila sa ibang bansa ngayon, di ba? Marami pong issue, lalo na si Liza Marcos. Oo, yun, alam mo na yon. Opo, nabasa ko na rin po yun at hinihintay ko nga rin yung mga progress. Hindi pa pala sila makaka-uwi, bawal silang umuwi. Opo, pero Opo, may Ayan, pero linggo-linggo ho kasi may bagong issue tong Bongbong Marcos na to. Ako, sabi ko, hindi man ako ganun katanda, pero ipagpapatayan ko na ang Pangulong Duterte ay magkaroon ng maayos na buhay. Kasi matanda na si Pangulong Duterte. Matanda na ang Pangulo. Wala siyang ibang gustong gawin kundi protektahan ang Pilipinas. Hindi niya gagawin yung war on drugs kung hindi para sa Pilipino. At si Marcos, isa siya sa mga nakikinabang. Diba? Panay siyang nagsasabi na maganda ang war on drugs. Maayos ang pananalitan